Isang ingredients doon na hindi na isama ni Ninong Rai, sasabihin ko na sa inyo po, mga kabikno. Ito napaka-importante dito pag nagpiprito ka pag gumawa ka ng chicken breeding mix o breeding mix powder na gagamitin mo sa pang-coating sa isda, sa karne, sa manok, sa pagpaparin chicken at iba pa. Ang nakalimutan nyo yung pag-add ng baking soda. Yung baking soda. Ano ba yung characteristic ng baking soda? Ba't kailangan nating mag-add sa breeding mix powder? Pinapalambot at mas pinapajuicy nito ang karne ng manok. Dahil ang baking soda ay nagpapataas ng pH level ng balat ng manok or karne ng manok o anumang karne. Pag mataas ang pH level ng manok or basicity or alkaline, pagiging alkaline nito ay nakakatulong para lalong maging crispy ang balat nito. Aside from that, mas mapapabilis ang pagluto ng manok. Ang magiging resulta, mas lalong magiging tender, juicy ang fried chicken nyo. Try nyo po yan. And aside from that, nagproduce din to ng carbon dioxide bubbles. Ano yung ginagawa ng carbon dioxide bubbles? Ito ay kumakalat sa karne ng manok o sa meat na nagiging resulta ng mas lighter, crispy texture ng balat ng manok. Itarin nyo po yan. Lagyan nyo ng baking soda yung inyong tawag yan. Kahit yung imamarinid nyo, lagyan ng baking soda, yung tama lang. Makikita nyo napaka-juicy ng manok nyo. Yun. Sinabi ko na, nireveal ko na yung ating sekreto. Lagyan nyo ng konting baking soda, makikita yung juicy niya. Napaka-juicy ng manok niya. At kumbaga, sa fry naman, ang ginagawa nito, yun nga, mas tumutulong to maging crispy yung manok, yung balat ng manok. So, kailangan din natin mag-add ng baking powder. Maraming magtatanong, bakit may baking soda na, may baking powder pa? Halos parehas din naman ang trabaho niyan. No, hindi po. Ano naman yung trabaho ng baking powder doon sa breeding mix? Ang gamit naman ng baking powder sa pag-fry ng pagkain tulad ng fried chicken ay para mas maging crispy. Kung saan tumutulong to break down the proteins at maging dry yung skin ng fried chicken. Kapag dry ang chicken, ang skin ng fried chicken, ano mangyayari? Mas lalong nagiging crispy ang balat ng chicken. Kumbaga, pag kinain nyo, sobrang sarap yung skin ng fried chicken. Dahil sa light crispiness nito, na mas ma-enjoy nyo habang ninunguya. Yung texture nito, para kang kumakain ng yung potato chips, yung Pringles, yan, gano'n ang crispy na parang pag kinain mo, hindi siya matigas, kusayang natutunaw sa bibig nyo, napakasarap kainin, di ba? Enjoy tayong kumain ng Pringles. Gano'n ang magiging texture ng coating ng manok nyo kapag nilagyan nyo ng baking powder and baking soda. Okay? So, yan po ang naging kulang din dito ni Ninong Rai. Ngayon, ituturo ko sa inyo yung tamang recipe. Hindi ko sinasabing perfect ng recipe. So, kailangan nyo rin improve sa gusto nyong lasa. Kasi para sa akin, okay na to. So, kung kailangan nyo i-tweak nyo. Okay? Nasa inyo na po yan. So, samahan nyo ako doon sa kusina para maipakita ko sa inyo yung lahat ng ingredients na gagamitin natin. Okay? So tayo naman, iba ang sukat natin sa kanya. Kasi para sa akin hindi niya makukuha rin yung tamang crispiness doon. Sa akin po itong aking naman na ratio na gayahin nyo. I-compare nyo kung wala kayong tiwala sa akin kasi sino ba naman ako. Ito po ay ang first class flour. Okay? First class flour. O kaya yung bread flour. Ilan po ba to? 60%. Okay? Ano yung sukat natin dito? O kaya ilang kilo ba to? Ito po ay 600 grams yung ating bread flour o kaya first class flour. Then, ang ating all-purpose flour naman ay 30%. Ilang kilo nito? Ito ay 300 grams. 300 grams po. So, pagaluin na po natin yan. Okay? Pagaluin na po natin. Tatandaan niyo po ba, Ano pang i-add natin? May kulang doon si Ninong Rai. Hindi niya nilagyan ng cornstarch. Yan. Ang cornstarch naman po natin na ilalagay ay 10%. 100 or 100 grams. Yan. Lalagay na po natin yan. Which is equivalent to 100% lahat. So, ano po yung mga sangkap natin?
Halos magkakapareho ang kulay niya. So, kailangan natin yung ating kodigo. Baka makalimutan natin yung pangalan. Sa dami. Ha? Kung ikumpara yung ating ingredients ay meron tayong 17 spices, herbs and spices. Kung maalala nyo, ang KFC ay mayroong 11 spices, herbs and spices. 17 sa atin, sa kanila, compare sa KFC ay may 11 pong herbs and spices. Ano-ano yung mga herbs and spices na ating ginagamit. So, ibibigay natin yung tamang sukat din sa inyo para kayo nang bahalang mag-tweak, magdagdag bawas, depende na sa panglasa nyo. Ha? Yan. Yan lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ang dami. Di ba? Hindi natin tinipid. Para kumbaga kasi lahat na yan na-experimenta natin. So ito na talaga. Ibinibigay ko na sa inyo, inilalatag ko na sa inyo yung sangkap na masarap na breeding mix. So nasa inyo na kung iti-tweak nyo po to. Kung gusto nyo bawasan para makalis kayo sa kumbaga sa costing, so nasa inyo na po. Pero ito yung ating formula, okay? 1/2 tablespoon lang po na asin o kaya iodized salt. 1 tablespoon na beef powder. Pwede kayong gumamit ng Knorr beef powder, yan po. 1 tablespoon din. 1 tablespoon ng chicken powder. Pepper powder, yung white. Ito, yung white pepper powder. Ito ba yun? Ito nga, white pepper powder. 1 tablespoon din po. 1 tablespoon paprika powder. 1 tablespoon garlic powder. Yan. Ay 1/2 tablespoon ng black pepper powder. 1 tablespoon onion powder. 1 tablespoon rosemary powder. 2 tablespoon oregano powder. 1 tablespoon lemongrass or tanglad. Yan. 1 tablespoon MSG. Yan. Bitchin. Optional to kung gagamit kayo. 1/2 tablespoon ng ginger powder. 1 and 1/2 tablespoon ng turmeric powder. 1/2 tablespoon calamansi powder. Yan. Kung wala kayong calamansi powder, okay lang. Huwag kayong mag-add. 1/2 tablespoon baking soda. 1 tablespoon baking powder. Yan. Then haluin nyo na. Yan po, yung ating mga sangkap. So, ito lang po ang ating mga sangkap sa ating breeding mix. Okay? So, haluin nyo na. Haluin nyo ng maigi. Then, itry nyo nang gamitin. Okay? Yung paprika powder, kung mayroon kayong smoked paprika, okay lang. Kung hindi, wala pong problema. Kung wala kayong smoked paprika, pwedeng yung palitan ng Atsueti powder. Yon, okay? Okay? So, yan lang po. Napakasimple. Ha? Makikita nyo, yung kulay ng ating breeding mix, napakaganda. Ha? So, pag niluto nyo to, ay golden brown yung inyong fried chicken na magiging output niya. Yan. So, yan po. So, sa next video po natin, kasi nga hindi muna natin papakita dito yung pagpaprito ng manok. Ha? Hindi muna natin po ipapakita yung pagprito ng manok. So, kasi nga haba yung ating video. Malibang kung tayo ay sikat na, siguradong papanoorin nyo kahit ilang oras yan. Sa ngayon, ganito po muna yung ating setup ng ating paggawa ng video. So sa susunod po na video natin, gagawa naman tayo ng pang-marinade naman, pang-marinade sa fried chicken nyo. Magbibigay tayo ng sample na marinated powder, chicken marinated powder na pwede nyo, all-purpose po yan, na pwede nyo gamitin sa pang-personal nyo o kaya pang-business nyo. So ngayon, ganito lang po muna ang setup po natin kasi kung isasama natin yung pati pagprito ng manok ay haba po yung video natin. So at least alam nyo na yung formula, yung lahat ng sukat, gawin nyo muna. So sa sunod, ipapakita ko sa inyo yung tamang pagprito ng manok po at yung ating recipe para sa all-purpose seasoning. Kasi iba din ang breeding mix po. Ang breeding mix ay pang-coating lang to sa manok. Kailangan pa rin natin ng pang-marinade sa manok. So, doon, ipapakita na natin yung pagprito ng manok. Okay? Pagprito ng manok, paggamit itong breeding mix. So, kung may mga katanungan po kayo,
just leave your comment below and don't forget to subscribe po. Bilang konting suporta po and share this video po. Sa mga, lalo na sa mga baguhan na gustong matuto sa pagpaparay chicken at ibang pagluluto, mga putahe. So, yun nga po. Maraming salamat and God bless po. Naipaliwanag ko na sa earlier yung ating purpose ng video to. Purpose ng paggawa ng video ganito. Kaya napansin ko na walang tumutuligsa dito sa Pilipinas. Chef o kaya mga cook na sa ginagawa nilang pagluluto. Kahit may mga mali, okay lang dun sa mga nanonood kasi sikat. Kahit mali yung dawin ng pagluto nila, yung lasa din natin alam kung masarap ba talaga, di ba? Kasi wala naman tayo doon. So ngayon, i-correct natin yon. I-review natin, magbibigay tayo ng ating kumbaga sariling opinion kung anong napansin natin na mali nila o pagkakamali. Kasi nga, hindi naman yung tao may mali, yung ginawa nila ang mali. Yung pagluluto, yun ang pupunahin natin, okay? Hindi natin sila binabas, okay? Yun ay, kumbaga, pinapansin lang natin, i-correct, o kaya nagbibigay tayo ng mga suggestion para nga, mapanood ba nila itong video, malaman nila, ay, doon pala ako nagkamali Paano yun? O, at nalaman nila, okay? Na may mali yung pagluluto nila. Hindi porket kilala, puro na lang tama yung ginagawa po nila. May pagkakamali din po yan. So, kailangan talaga ng tamang formula. Hindi yung tsatsambahin mo lang. May sukat po yan. Kumbaga, dapat sa pagluluto ay consistent. Consistent ang paglalasa. Hindi yung tsatsambahin mo lang na okay na. Tatapunan mo lang ng ganito ng ingredients. Ayos na. Hindi ganun. May mga sukat na po yan. Lalo na kung may sarili kang restaurant, may sarili kayong kainan. May mga sukat na yan. Kasi nga, mawala ka man sa mundo, may maiiwan mo yung ingredients o kaya yung recipe mo. Paano kung nawala ka bigla o walang sukat yung mga formula mo, yung ingredients mo, o nga yung kainan mo kasi nga walang nakakalam kundi ikaw lang. So ngayon, ito ang binibigay ko sa inyo. Na sana kapulutan nyo ng dagdag kaalaman. Kaya maraming salamat and God bless po.